Hello guys, ayan, share lang tayo sa knowledge. At meron lang ako share sa inyo na isang napaka galing na herbal. At talagang aprobado. At share ko lamang po sa inyo itong aking experience. At ito, alam nyo ba itong cloves? Ayan ang cloves. Yan ang pinagkuluan ng cloves. Papakita ko sa inyo kung ano ang cloves. Guys, ito. Yan ito. Nakakabili ito sa mga spices. Yan sa bilian ng mga panangkap. Ayan o, cloves. Maliit lang siya. Napakabisa. Ang galing, grabe. At na-experience ko nga, totoo nga. Kasi siguro 3 araw ko nang dinaramdam ito na yung tiyan ko masakit. Para sa may umiilab ba na mahapdi. Tapos pag tumatagilid ako, masakit. Akala ko ano na ito. Tapos pag umikab ako maasid, I think na mataas ang acid ng aking tiyan. Uric acid. So nag-search ako at nalaman ko nga itong cloves ay napakagaling, napakabisa. At yan nga, 2 araw ko na siyang iniinom. So kahapon lang ini-start ko at umano na siya guys, bumisa na siya. Kumbaga naramdaman ko na yung bisa niya, yung talagang magaling siya guys. Biro nyo yung sakit nandito ko na pag tumatagilid ako masakit, tapos mahapdi, hindi ako makatulog. Tapos pag nakaside ako ganyan, yung dito sa side ko masakit. Tapos ayun nga, inunom ko tong cloves. Nagpakulo ako kasi inom ko kagabi kahapon. So pagkagising ko ng umaga, ayun, biglang nawala siya. At hindi ko na mararamdaman yung hapdi at saka yung bigat ng tiyan ko. Kasi nga mataba ako, yung tiyan ko malaki. Tapos parang pag nabubusog ako, mahapdi siya. So tinry ko nga ito guys, ang galing. So share ko lamang sa mga nakakaramdam dyan, lalo dito sa Middle East. Ayan yung mga nararamdaman na natin kapag tumaba tayo, mahilig tayo sa matabang pagkain, sa mga mamantika. Ayan, ay ang cause niyan, yung kakaroon tayo ng acid, tapos karoon yung tiyan natin. Minsan kapag nabusog tayo kasi pagkagaling sa trabaho, di ba, kakain tayo, tapos hindi na tayo, kasi maghapon na tayo sa trabaho, tapos kakain tayo ng marami, tapos matutulog. So kinabukasan yun, yung tiyan natin parang mabigat. At yun nga, naramdaman ko na medyo masakit ang tiyan ko. So ito yung cloves, sinasabi ko sa inyo, yung gamot na totoo nga, super siya, super galing. Ang galing guys. Ayan, ganito siya. Sa mga hindi pa nakakita ng cloves, ganyan itsura niya. So ininom ko lang ng umaga, kagabi pala, umaga. Kahapon ng gabi at umaga. Nagkagising ko at saka tanghali, at ngayon ininom na naman ako. At wala na siya guys. Hindi ko na mararamdaman yung hapdi niya at sakit. Tapos yung hindi ka makatulog dahil na balisa ka, tapos masakit yung tiyan mo, biling ka ng biling. Ininom ko to, humikap ako yung baga, tapos inantok na ako. Nakakapagpaano din pala to sa ganas kapag meron kayong insomnia o hindi kayo nakakapagpatulog. Pwede rin ito yung uminom kayo ng gabi, tapos makakatulog kayo ng maayos.
At na-search ko guys, ito yung stress o anxiety. Kapag balisa kayo o marami kayong iniisip, nakakapagpakalma ito. At kapag masakit ang ngipin ninyo, pwede rin ito guys. Or kapag mataas ang BP nyo, blood pressure, pwede rin ito guys, nakakapagpababa ng blood pressure. At antioxidant din ito, nakakapagpaganda ng kutis, lalo kapag may mga pekas-pekas kayo. Try nyo, bakay ng nito, isama nyo dun sa inyong mga kinakaskas, ikaskas ninyo, puputi kayo, at may yung mga pekas nyo maaalis. At saka kung manipis ang buhok ninyo guys, try ninyo daw ito, ilagay nyo shampoo, kakapalang inyong buhok. Marami na nag-proven. At yung isang vlogger sa dito Saudi Arabia, yun, napanood ko rin na nirekomenda niya itong cloves. Napakabisa. At sa mga cholesterol, tsaka masakit ang ulo ninyo, pag inuubo kayo, nilalagnat, pwede rin pala ito. Napakaraming benefits guys. At kapag kayo, yung high blood, pwede rin ito. Ayan, yung sa mga may acidic dyan, at masakit ang sikmura ninyo, try ninyo guys. Promise, gagalin yung ano ninyo, yung tiyan ninyo, yung masakit. Lalo kapag masakit ang inyong mga tuhod, o mayroon kayong arthritis, uric acid, namamaga, pwede ito. Yung nararamdaman ninyong sakit, mawawala. Ayan, di ba? So, binahagi ko lang yung ano sa mga may insomnia dyan na hindi nagkakatulog, inumin nyo ito. Agagaan ang inyong ang inyong pakiramdam. O yan, shout out kay Nelly Berrosaro. Nelly, itong cloves, ko lang, sinishare ko lang kasi kahapon sumakit yung tiyan ko na parang may acid na mahapdi. Tapos yun, ininom ko itong cloves. Sabi nila, kapag naninipis ang buhok mo at parang nakakalbo na, ilagay nyo ito sa inyong shampoo. Kakapal daw ang inyong buhok. Tapos pag may mga pekas-pekas kayo o yung may mga wrinkles, at ito antioxidant din ito. Kapag may mga kulubot-kulubot din inyong mga mukha sa high blood, diabetes, at sa arthritis, sa uric acid, cholesterol, ayan, pwede ito sa uric acid. May uric acid kayo. So ayan, iinom tayo. Alhamdulillah. Napakabisa, totoo, at binahagi ko lang sa inyo para sa mga nandito sa abroad na mayroon nararamdaman na ganito na mga sakit, ay i-try ninyo ito. Talagang napakabisa. Maano siya, hindi mo maano yung lasa niya, pero kaya naman. Para ka lang uminom ng tsaa na yung lasang hindi naman siya lasang pandan, hindi naman lasang lasang cloves. Masarap niya guys. Yung iba nilalagyan ng lemon imbes na asukal. Meron pa rin akong iniinom guys na tsaa. Ito guys, itong chamomile binili ko. Ito, kung hindi ka nagtulog, hindi ka makatulog, inumin mo to, sabay mo rin dyan. Kahapon ng gabi, ang sarap ng tulog ko guys. Diretso umaga, tapos umaga gusto ko matulog. Ayan, tinry ko chamomile tea. Ayan, dalawang na to, power. Kung ano yung bisa nito, ganito rin ang bisa nitong chamomile.
Ayan, gawin nyo lang siyang tiyan na ganyan. Dalawang bisa na itong ininom ko. Ito, binili ko siya. 20 plus 5, 25 pieces. Nakadalawa na ako. Chamomile. Ayan. Tea. Try nyo rin guys kung hindi kayo nagkakatulog o meron kayong insomnia. Pwede yan. Ang sarap niya. Lalo siya sumarap. Bismillah. Alhamdulillah. Ang sarap niya. Nararamdaman ko kagad yung bisa niya kasi mainit-init siya. Sakit ng sikmura ako kagabi, ganito lang ininom ko guys. May acid yata yung tiyan ko. Tapos umiilab-ilab siya. Pag nakatagilid akong ganyan, masakit yung tagiliran ko. Tapos biling na ako ng biling. Hinahanap ko yung komportable ako. Tapos naisip ko ano kaya nag-search ako na kung ano yung iinumin ko na magaling. At ito nga na-search ko yung clove. Galing niya. At saka kung nahihirapan kayong dumumi, ito maganda rin ito guys. Maya-maya parang pag umano ka, dumumi ka, meron siyang amoy kasi ito nakakapagpalinis ng bituka. Lalo na kapag toxic yung inyong mga bituka, kung ano yung mga kinakain nyo ng mga toxicity, lilinisin ng inyong bituka nito. Tapos kapag mabaho ang hininga ninyo, sabi nila nakakapagpa ano daw magandang ano yung nawawala daw yung mabahong hininga ninyo. Masakit ang ngipin ninyo, yan pwede rin ito. Ang daming benefits no? Para din ako si Dr. Ong share sa inyo. So yan guys, inano ko lang sa inyo itong aking nalaman, shiner, binahagi sa inyo itong gamot sa mga may nararamdaman yan, lalo na tayo, diba? Middle age na tayo, nagkakahirap-hirap na tayong magtulog. So try ninyo itong cloves. Yung may insomnia kayo, pwede ito, uminom kayo ng ganito, makakalmante kayong masarap ang tulog ninyo. Kaya kung sigura ninyo masakit o kaya sa high blood, tapos may cholesterol kayo, maganda ito. Mahirap kayo magdumumi. Ako na nasubukan ko. Kaya ayan, binahagi ko para malaman din ninyo itong kahalagaan nitong cloves. Yung may mga acidic na ano dyan, masakit ang tiyan na hindi mo alam kung matatay ka o ano, basta't mahapdi. Tapos yung tagiliran mo dito masakit. Nakaganyan nga ako natulog kagabi. Tapos biling na ako ng biling. Tapos hinahanap ko kung ano yung masakit. Tapos kinaumagahan na yan, uminom ako nito, kinagabihan, ayun, naramdaman ko na yung bisa niya. Ininom ko siya gabi, tsaka kaninang umaga hindi ako nag-almusal, ininom ko na ito. Ayun na, wala na. Parang yung tiyan ko, kasi matigas yung tiyan ko kagabi na parang hindi naman ako busog, basta matigas lang siya na masakit. Ayan, ininom ko to, nawala. Tsaka yung chamomile. Yan, chamomile tea. Sa mga kakahirap na matulog na may insomnia, inumin niyo ito. Nito, meron din nagrekomenda sa akin ito guys. Namit ko siya doon sa tuwal, sabi niya nahirapan siyang matulog. Para siyang, yun nga, may insomnia. Tapos
bumili siya dito. Bumibili din ako ng mga pasalubong. Sabi nakita ko, bumili siya ng ng tsa. Ano ba tong tsa na to, sabi ko? Chamomile, sabi niya. Ha? Yung bulaklak, sabi. Tapos, anong benefits nito, sabi ko. Yung mga kasama ko, dahil nga, sila, panggabi yata sila na, pang umaga, tapos nahirapan sila matulog. Ayun, bumili daw sila ng ganito at nirekomenda sa kanya. Tapos nung ininom nila, ayun, maganda raw ang tulog nila. So, talaga ako. So, ayun, try ko nga. Sige, bumili ka sana. Bumili ako isa. Ayan, tinry ko rin kagabi. Nung ininom ko, umuyab ako. So, sa sarap ng tulog ko. Umagahan, tanghali na lang gumising, tapos gusto ko pang matulog. Kaya, huwag naman sobra ng inom nyo ba, maya magtulog na kayo ng tulog, hindi na kayo makapagtrabaho. Sa gabi lang to, bago ko matulog, inumin mo. Shout out kay Ross Sarmiento Insan. Kumusta? Ano ka rin nakasan? At saka yata kay Lual Sach Sarmiento. Kumusta na ka? Kumusta yung galaan mo? Ayan, bukas. Para lasang kulay Ayan, at ubusin ko to hanggang mawala na yung ng tiyan. Sakto. Ayan, share lang mga guys sa mga nagtatanong kung saan mabibili itong cloves. Bumili kayo doon sa mga panangkap. Diyan sa mga meron silang turmeric, cloves ito nga, tapos mga paminta. Marami ito. Mura lang ito guys. Ito nabili ko na for real, napakarami kahit na isang buwan na gamitan, pwede nyo gamitin. 5 piraso, ilagay nyo sa baso na mainit. Inumin ninyo. Kung may kabag kayo, luluwag ang inyong tiyan. Di ka kayo. Babarp na kayo, magbabarp. Ayan. At saka, kung nahirapan kayong dumumi, ayun, magdudumi kayo. Yung toxic sa inyong katawan lalabas. Lalo yung, di ba, mahilig tayong magkakain ng mga kung ano-ano, mga toxic na sa ating mga, sa bituka. Ito lilinisin niya. Wala lang, na-search ko lang at nalaman. Hindi ako dalugasan doktor, hindi ako, health benefits na sa inyo na nagpapayo-payo. Pero yan, ko lang, naramdaman ko at naranasan at binahagi sa inyo para kung may mga nararamdaman kayo na sakit na katulad ko na masakit ang tiyan na mayroong acid na maasin, ayan, inumin ninyo. Siguro pwede rito sa sakit sa bato. Ang pinagbabawal lang dito yung sa buntis. Huwag kayong iinom kapag buntis kayo at yung may sakit sa atay. Na kasi ito, hindi naman basta-basta iinom, basta iyan nyo lang sa inyong mga doktor kung pwede kayong uminom ng ganyan. Meron din siyang limit kung ano yung dapat uminom at hindi dapat uminom. Ayan guys, so ayan, sinare ko lamang ang ating karanasan at nararamdaman. At tayo itong binahagi ko itong ininom ko. Hindi kasi ako mahilig mag-iinom ng mga gamot. Alhamdulillah. Syukran ala. At sa tagal ko na dito sa Saudi Arabia, bihirang-bihira lang ako hospital at uminom ng gamot. Kasi takot ako sa gamot. Kapag nasa hospital tayo, diba? Kung ano mga gamot na nireseta sa atin, napakarami. Kapag nagkasakit ako guys,
ano siya, matindi. Pero normally kapag may sakit ako, ano lang, simple lang, ubo, tsaka minsan lagnat, ganun lang. Pero hindi yung sakit ng ulo, kahit na masakit ang ulo ko, hindi ako umiinom ng mga gamot na kagaya ng mga iniinom sa sakit sa ulo. Hindi, inom lang ako ng tubig, pahinga, tulog, ganun. Hindi ako masyado nag-iinom ng gamot. Magtatanong ako ng kung ano yung iinumin ko, kung ano bang apekto. Takot na takot talaga din ako uminom ng gamot, lalo sa mga antibiotic. Ayan, lalo na yung sa mga killer pain. Yan ang nakakapag ano sa atin, yung killer pain na gamot, yung nagaya ng mga sakit sa sa mga sakit sa ulo. Lagi tayong umiinom ng ganun na gamot. Tendency yung natin, ang apektado niyan yung natin bato. Kaya huwag kayo mag-iinom masyado ng mga gamot na yung killer pain, dahil ikilir rin ka rin. So ang ginagawa ko, iinom lang ako ng tubig, tapos pahinga. At saka sa inyo na nasa mga middle age dyan, huwag na tayo mag-iinom ng mga soft drinks. Kasi nung kabataan ko, nung bata-bata pa, mahilig ako mag-iinom din ng soft drinks. Kaya minsan pag masakit yung tiyan ko, acid, tinigilan ko na rin yun. Yan, more water na ako ngayon. Saka yung kinakain ko, wala naman ako nililimitahan pagkain. Basta gusto ko, kinakain ko rin, guys. Pag ako lang nakapagsahod, kumakain din naman ako ng roasted, kabsa. Yan yung mga mantika na pagkain dito sa Saudi Arabia. Yung mga cholesterol dito sa Saudi Arabia, lahat dito hindi pwedeng di dumanas ng mga ganyan na mga sakit, kagaya ng high blood, cholesterol, yung sakit sa puso, diabetic, sakit sa bato, high blood, di ba? Halos ganito yung mga sakit natin dito sa abroad, lalo na sa natin, sa mga trabaho natin, di ba? Puyat, pagod, tapos uwi tayo hapon na, wala sa oras, kakain ng marami. Tapos kapag sahuran, nakakain tayo ng matatabang pagkain, di ba? Nakakapagpataba yun. Yun yung cause ng natin, kapag mataba ka na, ang mararamdaman mo ay yung pagsikip ng ating dibdib, taas ng presyon, yung cholesterol, sa diabetes. Tapos kapag mahilig ka sa mga mamantika at yung maalat na pagkain, tendency sakit sa bato, di ba? Maraming ganyan, guys. Kaya ito ang payo ko lang sa inyo na nandito sa middle age, sa middle age natin. At dito sa middle age, ang pagkain dito ay talagang matataba, lalo na yung sa mga kadama dyan, mga amo nila, di ba? Mahilig sila magkakain ng mga baka, tupa, camel. Ayan na nakakapag magtataba ng mga pagkain na yan. So yung iba naman, more kumakain sila ng mga prutas, gulay, dahil dito sa bandang West Region, Salbaha, Baljurasin, napakarami din mga gulay dyan. Ang mga Saudi dyan, mga nakatira dyan, puro gulay, mga prutas ang kinakain niya. Kaya nakokontrol nila yung kanilang pagkain na mga masustansya rin mga kinakain ng mga yan, lalo na pag mayaman sila. Pag may mga okasyon, kinakain nila mga camel, tupa, di ba? Dito kasi din sa Saudi, normal na lang yung manok, karne ng baka, lalo kapag sahuran, di ba? Lalabas ka, kakain ka, kasama yung mga friends mo, family mo, banding, kakain ng masarap, di ba? Tapos
lalo na kapag mahilig ka sa pagkain, iwas-iwasan nyo rin yung matatabang pagkain, guys. Dahil pagkain ng ganyan, ang cause niyan ay sakit. Masarap nga kumain, pero sa ngayon, okay, in the future, dyan mo mararamdaman yan. Noon din, ganyan din ako, nung kabataan ko. Wala akong iniilingan, wala akong inaayawan, basta pagkain, masarap, gusto ko. Ngayon, siyempre, may edad na tayo, nararamdaman na natin yung mga sakit na ganyan. So, control na tayo, lalo na sa edad na natin. Yung mga bata-bata tayo, hindi natin mararamdaman yan, yung mga sakit-sakit na ganyan. Diba? Eh, ngayon may edad na tayo. Iniisip ko noon na, hindi ko mararamdaman yan. Hindi ko mararanasan yan. So, at ngayon, nung nakikita ko yung mga may sakit na namamaga yung mga paa, once, ayun, nagkaroon ako ng ganun, uric acid. Nung kumain ako ng baka, nako, namaga yung paa ko. Ito, namaga. Uric acid. Hindi ako makalakad. So, ininom ko na, meron akong ininom na tablets na rin-recommenda dyan sa doktor. Dahil ako din ako mag-iinom ng mga painkiller. 2 beses lang akong nawala. Then, pinandaan ko na yung mga gano'n na pagkain, hindi ko nakainin. Tapos yung alimasag, ang sarap niyan. Yan, alimasag, guys. Yun, mataas din ang uric acid niyan. Camel. So, ganyan. So, yun lang inaano ko sa inyo. Pinapayo ko sa inyo, lalo sa mga nandito sa abroad, limitahin niyo yung pagkain. Hindi lahat ng masarap ay masustansya. At hindi naman lahat ng hindi masarap ay hindi masustansya. So, nasa inyo lang, choices niyo yan kung saan kayo kung ano yung kakainin nyo na base sa inyong mga nararamdaman. Kung bata-bata pa kayo, okay pa. Pero pag matandahan na kayo, iwas-iwasan nyo na yung pagkain na ganyan, guys. Dahil hindi maganda yung pagkain ng mga matataba. Ang kainin natin ngayon, lalo sa ating edad, ay mga more fruits, vegetables, fish, and kakain din tayo ng karne kasi kailangan din natin yan. Ang karne yung ay may protina yan, makapagpalakas ng katawan, pero i-limit natin more fruits and vegetables. Ngayon ganyan nga ginagawa ko, guys. Kita nyo sa mga luto ko, minsan magluluto lang ako ng mga karne siguro sa isang buwan, tapos more vegetable and fruits. So ayan, guys, at natapos na yung ating live. Sinend ko lamang yung ating buhay-buhay pa rin dito sa Saudi Arabia, at nagla-live tayo at binabahagi kung ano yung pamumuhay ko dito, paano mag-survive, paano dumiskarte. Be watching. Assalam. God bless.